Hindi lahat ng masama ay puro nakasamaan ang mga ginagawa. Dahil may mga nasa kadiliman, ngunit naghahanga din ng kapayapaan at katahimikan para sa pamilyang pinahahalagahan. Halina't samahan ninyo ako na muling sariwain ang hindi ko malilimutang karanasan. Ako si Renato, 12 taong gulang. Nakatira kami sa isang liblib na baryo ng Cebu at ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking mahal na lolo at ang aking buong pamilya. Ang aking angkan ay mga aswang. Kami ay nabibilang sa lahi ng mga bangkilan na may kakayahang magpalitan nyo sa kahit na anong hayop. At ang aking ama ang siyang supremo sa aming angkan. Bukod tangi kami sa aming probinsya dahil sa aming taglay na kapangyarihan. Subalit hindi namin nais na manggulo o manakit sa sinumang mga tao dito sa aming baryo. Nakontento na lamang kami sa pagkain ng mga alaga naming hayop. Sa aming angkan ay mayroon kaming kinaiingatang bertod. Ito ay ang bertod ng batong Diablo o kung tawagin sa aming angkan ay pangil ng Diablo. Ayon sa aking lolo, ito raw ay matagal ng pagmamay-ari ng aming angkan at napasamin ito dahil umano sa aming mga ninuno na nakipagkasundo sa Diablo kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Ayon pa sa kwento ng lolo ko, dati raw kasi may grupo ng mga albularyo na pilit pinupuksa at inuubos ang lahat ng lahi ng mga aswang. Dahil sa binuong samahan ng mga albularyo at antingero, maraming lahi ang nalipol tulad ng aswang, tiktik, balbal, at maging ang mga gabuna na may mataas na antas sa lahi ng mga aswang ay hindi rin nakaligtas. Dahil umano sa pag-aalala ng aming mga kanununuan, ay nanghingi sila ng kasunduan sa Diablo na mabigyan ng higit na kapangyarihan kapalit ng buhay ng mga albularyo at antingero. Dahil sa ritual na kanilang ginawa, ay nakipagkasundo na nga ang Diablo sa kanila at ibinigay sa kanila ang itim na bato o mutya ng Diablo na siyang pinagsanib sa lahi ng mga bangkilan. Nang mapasa kamay ito ng aming mga ninuno, ay nailigtas nila ang aming angkan laban sa mga kaaway. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan na ibinibigay sa taong nagtatangan nito. Ito ang ginamit ng aming mga ninuno, kung kaya't naubos nito ang mga albularyo at mga antingero na manunugis at namuhay ang aming angkan ng tahimik at payapa. Subalit ang hindi alam ng nagtatangan nito na kapag ito ay napasayo, ay makikipag-isa sa iyong katawan at kaluluwa ang bertod na magiging dahilan upang ikaw ay kontrolin ng kasamaan. Kumbaga, pag ito ay iyong ginamit, magtataglay ka ng higit na kapangyarihan. Ngunit ang kapalit nito ay ang iyong buhay at kaluluwa. Ang mutya na ito ay higit na malakas sa lahat ng malakas. Lalo na kung ang nagtatangan nito ay isang aswang, umangkukulam at may bahid ng kasamaan.
May taglay itong lakas na walang kapantay at kabal sa katawan. May bilis at liksi din ito na tila isang kidlat sa sobrang bilis. Bukod pa dito ay may kakayahan itong paghinain ang bertud ng kaaway at mawala ng bisa. Subalit ang bertud na ito ay may kahinaan din, lalo na sa mga pamakong dasal at mga buhay na salita. Sapagkat pag ito ang ginamit sa iyo ng kaaway, ay hindi na ito saklaw pa ng kapangyarihan ng bertud upang maprotektahan ka. Ayon pa sa aking lolo, ang bertud na ito ang naging dahilan upang mas maging isang demonyo ang kanilang ninuno na nagtatangan nito. Dahil umano sa kailangan nitong pumatay ng 10 beses sa loob ng isang araw at mas naging sabik pa sa dugo ng mga mortal. Simula nga noon ay hindi na nila tinangkapang gamitin uli ang bertud. Bagkus, ito ay iniingatan na lamang at itinago ng kanilang angkan, lalo na't ayaw ng kanyang ama na mambiktima sila ng mga tao upang makapamuhay sila ng normal at mapayapa. Lo, yung bertud po ba, pag ako na ang supremo, mapapasa akin na rin po ba? Oo naman apo. Dahil kung sino ang supremo, siya ang may karapatang mangalaga nito. Naisip ko na kaya pala ako maagang tinuturuan ni Itay sa mga kailangan kong gawin at mga dapat ko pang matutunan. Dahil bilang susunod na tagapangalaga ng bertud, kailangan hindi ko ito magagamit sa kasamaan upang hindi ako matulad sa aming mga ninuno at hindi na maulit muli ang mga nangyari na bumaha ng dugo at maraming buhay ang nawala. Subalit, mukhang iba ang iniisip ng lolo ko at nais niyang lasunin ang aking isipan upang makapangbiktima ako ng tao at maging sabik sa karne ng tao. Nang sa ganoon, pag ako na ang pinuno, ay pagbibigyan ko na silang malayang makapangbiktima ng mga tao. Alam mo apo, masarap ang karne ng tao kumpara sa karne ng mga hayop. Pero lolo, maigpit na ipinagbabawal ni Itay ang maminsala tayo ng mga tao. Oo nga po. Pero pag ikaw na ang gumawa, syempre hindi ka nun matitiis, no? Kaya kung ako sa'yo, samahan mo na ako sa binabala ko. Para naman kahit papano ay matikman mo naman ang karne ng tao. Dahil sa pangungulit ng aking lolo, ay hindi na nga ako nakatanggi pa sa nais niya. Kung sa bagay, kahit papano, ay maranasan ko rin kung paano mambiktima ng tao at makatikim ng karne nito. Para pagdating ng panahon, may alam rin ako. Pagsapit nga ng dilim, ay nagbahid na kami ni lolo ng langis at agad na nagganyong aso at nagpatuloy sa paglalakad upang mangbiktima ng tao. Sa aming pag-iikot-ikot, ay may nakita kaming isang matandang babae na papauwi pa lang at tila galing ito sa bukid, sakay ng kanyang kalabaw. Renato apo, magbantay ka dahil papalapit na ang ating biktima. Saglit lang po lo, sigurado po ba kayo? Baka po kasi malaman ni Itay. Ay naku apo, andito na tayo eh. Sige, manood ka na lang at ako na ang bahala.
Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Lolo. Dahil natatakot din akong mambiktima. Baka kasi malaman pa ng itay ang gagawin ko. Maya-maya pa ay sinugod na nga ni Lolo ang matanda. Subalit bago pa man niya itong makalmot, ay agad itong nakaiwas. Sa isang iglap, ay nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng matanda at ng lolo ko. Narinig ko pang nagsalita ang matanda ng, "Sino ka? Hindi ko akalaing may mga aswang pa pala dito sa baryo na ito." "Oo, may aswang pa. Subalit huli na ang lahat sa iyo." "Dahil magiging pagkain na kita." "Hoy matanda, baka hindi mo ako nakikilala. Ako si Rosita, ang albularya sa baryo na ito." "Malas, isa palang albularya ang nabiktima ko." Sambit ni Lolo at muling sumugod sa kalaban. Subalit bago pa man siya makalapit sa kalaban, ay agad siyang sinuntok at sinipa ng albularya. Dahilan upang mapatilapon si Lolo ng malayo at mapasalampak sa isang malaking puno. Nakita ko itong napaluhod at napasukan ng dugo. Maya-maya pa ay nakita ko ulit ang albularya na papasugod sa kinaroroonan ni Lolo. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip na atakihin ang albularya na iyon mula sa likuran nito. Dahil sa hindi inaasahan ng albularya na may kasama pala si Lolo. Kung kaya't matagumpay ko itong nasaksak sa tagiliran at naibaon ko sa kanya ang mahahaba kong mga kuko. Pagkabaon ko dito ng aking mga kuko, ay agad ko itong iwinasiwas ng malakas. Kaya napatilapon ito ng malayo. "Lolo, tumayo ka na riyan. Halika na." "Oo, apo. Bilisan mo at tulungan mo ako makatayo." Mabilis ko namang tinulungan si Lolo upang makatayo na kaagad at makatakas na kami. Habang hindi pa tuluyang nakakabawi ng lakas ang albularya. Agad namang kaming sumuot sa mga kakahuyan at talahiban. Kung kaya't nagawa naming matakasan ang albularya. "Naku Lolo, kamunti ka na po tayo dun kanina." "Oo nga po, buti na lang tinulungan mo ako sa pag-atake sa albularya. Dahil kung hindi mo ginawa yon, baka wala na ako ngayon." "Wala ho yun, Lo. Ang importante po ay hindi tayo namukaan ng albularya na iyon." Habang tumatakas kami ni Lolo, ay bigla na lamang itong napasalampak sa damuhan. Dahil sa hindi na nito kaya pang maipagpatuloy ang paglalakad. Buhat sa pinsala niyang natamo sa ginawa sa kanya ng kalaban. Sinabihan naman ako ni Lolo na mauna na raw ako at susunod na lang daw siya sa akin. Kung kaya't mabilis akong tumakbo pa uwi sa amin at naghingi ng tulong kila Itay upang madala si Lolo sa bahay. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong humingi ng tulong sa aking tito at tatay. "Tay, maaari po bang magpatulong ako kay Lolo sa pagdala dito sa bahay? Hindi na po kasi siya makakalakad pa dahil sa pinsala niyang natamo." "Nasaan ang lolo mo? At ano ang nangyari sa inyo, Renato?" Nandun po, Tay." Dahil sa aking paghingi ng tulong, ay nadala na nga si Lolo sa bahay upang magamot at makapagpahinga. Nang makita ni Nanay si Lolo na halos hirap na itong makagalaw dahil sa mga bugbog nitong natamo,
ay tinanong naman ako nito sa mga nangyari. Anak, saan ba kayo nanggaling? At bakit nagkaganyan ang lolo mo? Ang lolo po kasi nay, masyadong mapilit sa gusto eh. Kaya ayun, kamuntikan na tuloy kami kanina. Narinig naman ni Itay ang usapan namin ni nanay. Kung kaya't pati ito ay umusisa na rin kung ano ang mga nangyari at nabugbog ang lolo. Kahit natatakot, ay inamin ko kila nanay at tatay ang mga nangyari at ang mga pamimilit sa akin ng lolo, kung kaya't hindi na ako nakatanggi pa. Dahil sa mga narinig ni Itay, ay nagalit ito sa amin ni lolo. Pero dahil sa napag-alaman ni Itay na si lolo ang may pakana ng lahat, kung kaya't si lolo ang pinatawan ni Itay ng kaparusahan dahil sa pagsuway sa kanyang mahigpit na ipinagbabawal. Dahil sa ginawa ni lolo, ay pinarusahan siyang hindi makakalabas ng bahay sa loob ng 1 buwan. Naunawaan naman ni lolo ang parusa sa kanya, kung kaya't bukal sa loob niya ang tangkapin ito. Apo, pasensya ka na ha. Pati tuloy ikaw nadamay ko pa. Okay lang po yun, Lo. Ang mahalaga ay naunawaan na natin ang ating mga pagkakamali. Dahil sa mga nangyari ay naggulo nga si lolo sa bahay. Ayon sa parusa ng aking ama sa kanya. Subalit nang pumunta kami ni inay sa aming baryo upang bumili, ay nagkalat na sa buong baryo ang tungkol sa pag-atake namin ni lolo sa albularya. Tingnan mo anak, kalat na sa baryo natin ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. Oo nga po inay, buti na lang hindi kami namukaan ng albularya na yon. Subalit hindi pa man ako natatapos sa pagsasalita, ay may napansin akong isang tao na tumitingin sa akin. Sa una ay binaliwala ko na lamang muna ito. Subalit habang tumatagal, ay patuloy pa rin ito sa pagtingin sa akin at tila kinikilatis ako nito. Napansin din pala ito ni inay, kung kaya't mabilis niya akong kinalabit at sinabihan. Renato, kanina pa yung babae na yan sa'yo tumitingin. Kilala mo ba siya? Opo inay. Siya po yung albularya na nakalaban namin ni lolo. Huwag kang pahalata anak. Tara, bilisan mo na riyan at aalis na tayo. Sambit ni nanay sa akin at halatang pati ito ay kabado na. Tumingin uli ako sa babae na yon at sa pagkakataong ito ay narinig ko itong nagsalita. Nako, mukhang may mga demonyong nakikasalamuha sa atin ngayon ah. Sambit nito ng malakas, kung kaya't nakapukaw ito ng atensyon sa lahat ng mga taong naroroon. Nagpanggap na lang akong kunwari ay hindi ko narinig ang kanyang mga sinabi at nagpatuloy na lang sa paglalakad. O iho, huwag ka masyadong magpagabi. Baka aswangin ka rin mamaya. Tumingin ako rito dahil sa alam kong ako ang sinasabihan nito. At nang tingnan ko ito, ay nakita ko itong pasimpleng napatawa sa akin. Nawari ay alam na nitong ako ang aswang na umatake sa kanya. Subalit, nagpatuloy pa rin ako sa pagkukunwari na wala akong alam sa mga nangyayari. Kaya sumagot na lang ako ng, Opo, salamat po sa paalala. Tugon ko rito at ngumiti upang hindi niya mahalata na alam ko ang nais niyang iparating. Talaga lang mag-iingat ka dahil hindi na nito natapos pa ang kanyang mga sasabihin
dahil mabilis akong hinila ni nanay upang makalayo na sa babae na yon. Habang hila-hila ni inay ang mga kamay ko, ay nasulyapan ko pa ang albularya na yon. At nang tingnan ko ito sa kinaroroonan nito kanina, ay wala na ito roon. Saan kaya nagpuntang babaeng yon? Huwag mo na munang isipin ang albularya na yon. Ang mahalaga ay makauwi na kaagad tayo. Hindi naman ako nagsalita pa at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay, ay agad naman akong nagmano kay itay at lolo. Nang mailagay na rin ni inay ang kanyang mga pinamili, ay agad itong nagsumbong kay itay tungkol sa albularya na iyon. Dahil sa mga narinig ni itay, ay nagsermon na naman ito sa amin ni lolo. At sinabing kung hindi dahil raw sa aming ginawa, ay di sana ay hindi malalaman ng mga taga-baryo na may aswang pa dito sa aming baryo. Dahil sa galit nito, ay agad namang lumabas ng bahay si itay upang makapagpahangin na muna. O anak, sana ngayon ay naunawaan mo na ang nais ng iyong ama kung bakit niya ipinagbabawal sa atin ang mambiktima ng mga tao upang tayo ay makapamuhay ng normal at malayo sa panganib. Pasensya na o inay, hindi na po mauulit. Sana nga anak, naunawaan mo na dahil ikaw pa naman ang hahabili sa iyong ama balang araw. Opo inay. Dahil nga sa pagiging padalos-dalos namin ni lolo, ay nalaman ng mga taga-baryo na may mga aswang pa palang umiiral sa aming baryo. Nauunawaan ko naman ang itay sa nais nitong mangyari sa aming angkan at ang pagprotekta nito upang mailayo kami sa posibleng pag-atake ng mga kaaway. Subalit dahil sa pagkakamali namin ni lolo, ay tila naging hudyat iyon upang magsimula ang nagbabadya na panganib sa aming angkan. Lumipas pa ang mga araw, ay nanatili muna kami ni lolo sa bahay. Hindi na muna kami pinahintulutan ni itay na makalabas at makapunta ng baryo upang makaiwas sa banta ng kaaway. Subalit, talagang matigas ang ulo ng lolo ko at gumagawa na pala ito ng paraan upang makapambiktima ng tao. Isang araw, pumutok ang bali-balita tungkol sa pagkamatay ng isang buntis sa aming baryo. Ayon sa mga nakasaksi, ay sinunggaban di umano ng isang dambuhalang aso at winakwak ang tiyan nito upang kainin ng sanggol sa sinapupunan ng buntis. Dahil sa mga nangyari ay umusisa si itay sa aming angkan kung sino ang may gawa. Subalit kahit ang lolo ay hindi umamin kung kaya't iniisip ni itay na baka ibang lahi ng aswang ang nambiktima sa aming baryo. Itay, sigurado po bang wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng buntis sa ating baryo? Oo naman. Alam mo di ba na nasa bahay lang ako buong araw dahil yan ang utos mo sa akin. Pero lolo, para sa'yo din naman po ang ginagawa ng itay eh. Hay nako, makapunta na nga lang sa kwarto. Agad namang umalis ang lolo at pumunta sa kanyang silid, habang naiwan naman kami nila itay sa sala. Napapailing-iling na lang ang inay at ang iba ko pang mga kamag-anak dahil sa ugaling ipinakita ng lolo sa amin. Pasensya na kayo kay itay, intindihin na lang natin, baka dala lang ng katandaan. Sambit ng aking ina upang humingi ng dispensa sa ginawa ng lolo ko.
Dahil sa kahit ako ay nabastusan sa ipinapakitang asal ni Lolo. Pinuntahan ko ito sa kanyang silid upang kausapin sana. Subalit nabigla ako sa aking nasaksiyan. Lo, bakit puro dugo ang inyong mga kamay? Huwag kang maingay, apo. Ito, tikman mo. Utos sa akin ni Lolo at iniabot ang isang karne sa akin. At sigurado ako na karne iyon ng tao. Ayaw ko, Lo. Karne ng tao yan eh. Pues, kung ayaw mo, huwag ka na lang maingay. Naiintindihan mo ba? Napatango na lang ako dahil sa utos ni Lolo sa akin na wari ay nagbabanta. Nang medyo mahimasmasa na ako, ay saka ko kinausap si Lolo. At doon ko nalaman na siya pala ang bumiktima sa buntis dahil sa pagnanasa niyang makatikim ng karni ng tao. Lolo, mahirap po yung ginagawa niyo. Baka malaman pa yan ni Itay. Hindi niya malalaman yun na po kung mananahimik ka na lang. Hindi naman ako nagsalita pa. Bagos ay lumabas na lang ako ng kanyang silid at pumasok na rin sa aking kwarto at agad na nahiga. Naisip ko na hayaan na lang ang Lolo dahil kahit anong sabihin ko pa dito ay hindi na ito makikinig pa at gagawin pa rin ito ang kanyang mga ninanais. Bahala na si Itay at Inay na sila na ang makatuklas sa ginagawa ng Lolo. Bulong ko pa sa aking sarili at agad na natulog. Lumipas pa ang maraming araw at nagpatuloy ang Lolo sa pangbibiktima ng mga tao sa aming baryo. Kung kaya't nakapukaw siya ng atensyon sa mga albularyo at mga antingero. Habang patuloy si Lolo sa pagbibiktima, ay hindi niya alam na gumagawa na pala ng plano ang mga kalaban para siya ay mahuli. Isang araw, mabilis na tumatakbo ang tito ko papunta sa aming bahay at hinahanap ang Itay. Ayon sa kanya, nung pumunta raw siya ng baryo, ay may mga nakita siyang mga tao na bago sa kanyang paningin. Kung kaya't nagusisa siya at napagalaman na mga antingero raw ang mga iyon na inimbita ng albularya sa kanilang baryo upang sugpuin ang aswang na patuloy na nambibiktima. Sa patuloy pang pakikiisyoso ng tito ko, ay napaggalaman niyang isang matandang lalaki ang aswang na nambibiktima at naghahasik ng lagim sa amin at maging sa mga kalapit na mga baryo. Kung kaya't si Lolo ang kanyang hinala na may gawa nito sapagkat minsan nang nagtangka si Lolo na mambiktima ng mga tao. Agad namang ipinatawag ni Itay ang lahat ng aming mga kamag-anak at pati na rin si Lolo upang siyasatin ang tunay na salarin at mapag-usapan kung paano masusolusyonan ang mga suliraning kinakaharap sa ngayon. Itay, kayo ba ang salarin sa mga nangyayari ngayon dito sa baryo? Bakit akong pinagbibintangan ninyo? Itay, huwag na po kayong magalit. Sinisigurado lang natin na hindi mulasahan ka natin ang mga patayang nagaganap sa baryo. Nang sa ganon ay payapa pa rin tayo makapanirahan sa baryo na ito. Tumigil kayo dahil alam kong ako ang pinagbibintangan niyong lahat. Sige, upang mas maging masaya kayo, lalayas na lang ako sa puder niyo. Agad namang umalis ang Lolo sa aming pag-uusap
at mabilis na tumungo sa kanyang silid at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit at mabilis na umalis ng bahay. Pinipilit kong pigilan ng lolo sa pag-alis nito, subalit hindi ito nagpapigil pa at tuluyan na nga itong nakaalis ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas ay pilit pa rin naming hinahanap ang lolo sa aming baryo. Subalit, hindi na namin ito makita pa. Itay, siguro wala na ang lolo dito sa baryo. Siguro nga anak, baka sobrang dinamdam ng lolo mo ang pangbibintang natin sa kanya. Tumango naman ako bilang tugon dito. Subalit hindi ko na lang sinabi kay Itay na ang lolo talaga ang totoong may gawas sa lahat ng patayan sa baryo. Nagpatuloy pa kami sa aming normal na pamumuhay kahit wala na ang lolo. Subalit, mga ilang araw lang ang lumipas ay may balitang nakarating sa aming baryo. Ang pananala sa di umano ng isang aswang sa karatig naming baryo. Tay, hindi po kaya ang lolo na yon? Kung ang lolo mo nga yon, ay bahala na siya sa buhay niya. Lumapit naman ako kay inay at sinabing subukan naming puntahan ang lolo sa mga karatig naming baryo at baka doon namin ito makita. Anak, hayaan mo na muna ang iyong lolo. Sigurado ako, kapag nakapag-isip-isip na ng tama ang lolo mo at matauhan sa kanyang mga ginagawa, ay kusaring babalik iyon sa atin. Pero inay, baka mapano po ang lolo kung hindi natin pupuntahan kaagad. Hanggang dito ko na lang muna tatapusin ang aking kwento. Huwag po kayong mag-alala dahil may part 2 ito at sa part 3 ay magkakaroon po tayo ng shoutout. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Pasensya na po kayo kung matagal tayong walang upload sa channel na ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil magtutuloy-tuloy na to. Pangako. At para naman makabawi ako sa matagal na walang upload sa ating munting channel, ay magkakaroon po tayo ng shoutout sa finale. Hanggang part 3 lang naman po ito, kaya mabilis lang. Comment lang po kayo sa kwentong ito. At sa finale ay babatiin ko kayong lahat. Sana ay may mga sumusuporta pa. Yun lang. Salamat.